Maris, POV. Naipikit kong mga mata. Hindi ako nakakilos na dumampi ang malambot niyang labis sa akin. Halos nagwala ang puso ko ng labis. Napakalakas ng dagundong nito na tila ba nakakabingi. Ramdam kong pananayo ng buong balahibo ko sa katawan. Napahawak ako sa dibdib niya, ngunit wala akong lakas para itulak siya papalayo. Hindi ko man lang maramdaman sa sarili kong pagtutol at alam kong hindi lang ito dahil sa impluwensya ng alak. It's beyond that and I can't explain it. I didn't move at hinayaan lang siya. Dahil hindi naman ako marunong humalik. This is the very first time na nararanasan kong ganito. Sasha, mapangakit niyang sambit kaya bahagya akong naibuka ang bibig ko. Jace, mahinang sambit ko dahilan para saglit siyang mapatigil. I opened my eyes kaya nagkasukatan kami ng titig. Ngunit traidor ang mga mata ko dahil hindi ko kayang itago ang pagkasabik. I want to beg him to continue. Gustong-gusto ng katawan kong bawat haplos niya. I want you and I want this. But if you tell me to stop right now, I'll stop. I will always respect you. Sambit niya na puno ng senseridad at alam kong tototohanin niya ang sinabi kahit pamanramdam ko rin ang pagkasabik niya. Mas lalong nagwala ang puso ko sa sinabi niya. If he wants me, I want him more now. Napalunok ako ng laway bago marahang umiling. No, ituloy mo. Kinakabahang sagot ko, ngunit buong puso akong magpapaubaya. Nakainuman ako at nakaramdam ng init sa katawan, ngunit hindi ako lasing. Kung gugustuhin kong tumutol ay magagawa ko, ngunit ayaw ko. I want him to continue. I want him so bad. Are you sure? Paniniguro niya sa nagniningning na mga mata. Nakapulupot ang mga braso ko sa leeg niya at bigla ko na lamang siyang ginawaran ng halik sa mga labi as an answer. Shit, then no one can stop me now. Nakangiting sambit niya sa simpleng halik na ginawad ko. Para bang biglang nabali ang inosenteng panata ko noon na saka pa lamang ako titikim kapag naikasal na. Naibibigay ko lang ito sa lalaking mapapangasawa ko. Kaso hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko ngayon. Puso't utak ko na ang magkasundo na ipagpatuloy ito. Nakakabaliw at alam kong hahanap-hanapin na ito ng katawan ko sa susunod. At sa kanya lang. Sa kanya ko lang ito gustong ibigay at maranasan. Wala na. Tuluyan ko nang naisukong bataan ko sa lalaking kinaiinisan ko noong una pero ngay ramdam kong nagugustuhan ko na pala. Nagising ako na makaramdam ng isang mabigat na bagay sa katawan ko. Pupungas-pungas ako nagmulat ng mga mata at gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita na kayapos ang isang braso sa aking kahubdan. Tanging kumot lang ang nakabalot sa aming mga katawan at ang mga damit namin na nakakalat sa sahig ay sanyalis na wala ding saplot ang lalaking katabi ko sa pagtulog. Oh my goodness! Bulalas ko sa isip at bigla na lamang nanumbalik sa aking balintataw ang mga nangyari kagabi. Shit, we did it. Nagawa kong isuko sarili ko sa kanya. I felt soreness down there, kaya alam kong hindi yan panaginip. Mahapdi at makirot ang maselang parte ng aking katawan at nakakaramdam din ako ng kapaguran. Shit, napasabunot ako sa sariling buhok bago dahan-dahang bumangon. Sinulyapan ko si Jace na mukhang sarap na sarap sa tulog at maingat na inalis ang braso niyang nakayakap sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi at gusto kong humagulhol ng iyak. Ano itong pinagagawa ko sa sarili ko? Ngayong wala ng espiritu ng wine sa katawan ko ay parang gusto kong iuntog ang ulo sa kabaliwang nagawa ko. Ngunit ang wine nga ba ang dahilan? Dahil sa naalala ko hindi naman ako lasing pero kusa pa rin ako nagpaubaya dahil ginusto ko. Nakakahiya ang nangyari, hindi ko siya boyfriend at mas lalong walang pagmamahala na magitan sa amin. Dala lang yun ng makamundong pagnanasa at pagkasabik. Kagustuhan? Oo. Pero iba ang pagmamahal at hindi ko akalain na sinuko kong puri ko. Nang ganun na kadali, sa lalaki na kilala at nakasundo ko pa lang ng ilang linggo. Kung ano-ano pang tinawag ko sa kanya noon, kesyo bastos, manyak, hambog, pero buwisit, ako rin pala tong kusang bumubuka ka sa kanya. Ang gaga ko. Sobrang nakakahiya, parang wala na akong mukhang maihaharap kanino man. Dahil maging ang dangal ko na siyang natitira sa akin ay wala na. May hirap na nga ako, ay wala pa akong ipagmamalaki. Nagpataka ng mga luha ko. Maingat at mabilisan akong nagbihis. Hindi ko alam kung anong oras pa ngunit ipinagpapasalamat ko madilim pa sa labas. Tahimik kong nilisan ang unit ni Jace.
Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin matapos ang nangyari. O baka nga, hindi ko na siya kayang makaharap pa. Hanggang sa makauwi ako ng boarding house ay lutang na lutang ako't parang wala sa sarili. Hindi ko maalala kung ilang beses yun nangyari pero alam kong nakailang ulit kami at ginusto ko yun na sobra. Pero ngayon tapos na saka ko pa lamang naisip na mali yun. Sobrang mali. Ang tanga ko lang o baka nga hibang din dahil sa naalala ko. Tinanong niya ako kung ipagpapatuloy niya ba o hindi. Pero ako pa tong nagpumilit. Hibang ka na Marie. Sobrang baliw mo. Malandi ka. Sambulat ko sa sarili. Sabay sabunot sa buhok ko. Humiga ako't pilit na ipinikit ang mga mata. Umaasang panaginip lang ito. Lahat at gigising akong buo pa ang aking pagkababae. Ngunit mali ako. Dahil kinabukasan na magising ako'y hindi pa rin mawaglit sa isipan kong lahat. Nasaan ka na ba Marie? Anong oras na wala ka pa? Nakalimutan mo na bang may quiz tayo ngayon sa first subject natin? Ang pagmamaktol na ito ni Bivette sa kabilang linyan tuluyan nagpagising sa aking diwa. Shit! Pupunta na ako Bivette! Bulalas ko't mabilisan tumayot nagbihis ng uniform. Hindi ko na magawang maligot kumain dahil sa pagmamadali. Dahil sa kalandian ko kagabi ay muntikan ko pang makalimutan na may pasok ako ngayon. Late ako ng ilang minuto pagkadating sa room namin. At unang beses lang ito nangyari sa loob ng 3 taon ko sa kolehiyo. Buti na lamang at binigyan ako ng konsiderasyon ng professor namin nang sabihin kong masama ang pakiramdam ko and it's somehow true dahil talagang mabigat ang buong katawan ko. Masakit at mahapdi pang aking kasalanan. Anong nangyari? Mukha kang may sakit. Nag-aalalang sinapon ni Bivette ang noo ko matapos ang quiz namin at nag-end na rin ang klase. I know I can trust her pero masyado pang maaga para magkwento sa kanya. Nahihiya ako. Sobrang kahihiyan kasi talagang nangyari at walang nakaka-proud para ipagsabi. Ikaw kasi ang dami-dami mong racket sa buhay para kumita. Nakalimutan mo na atang tao ka't hindi robot. Kailangan mo rin ng pahinga Marie. Concern na sambit nito kaya mas lalo ako nakaramdam ng guilt. Kumpara sa kapaguran dahil sa pagtatrabaho ay walang-wala itong pakiramdam ko ngayon dahil hindi lang katawan kong parang nabugbog kung hindi maging ang pagkababae ko. Hindi ako umimik, tanging mahihinang buntong hininga lang ang naging sagot ko. Nanatili lang na nakaupo habang naghihintay ng oras para sa susunod na klase. Laglag din ang balikat ni Bivette nang mupo sa tabi ko pagkatapos. Mukha din itong may mabigat na problemang iniisip. Marie, 2 weeks delayed na ako. Nag-aalalang wika nito kaya nalaki ang mga mata ko. Ha? Ibig sabihin buntis ka? Psh, huwag ka nga maingay. Hindi pa naman sure. Pero kasi unang beses ito na na-delay ako kaya nag-overthink malala talaga ako. Mabigat ang mukha na salaysay pa niya. Nasapo ko na lang ang noo. Ibig sabihin lang nang sinabi niya napakalaki ng posibilidad na buntis nga siya. Anong plano mo kung totoong buntis ka nga? Concern na tanong ko. Nakagat nito ang ibabang labi. Baka hindi ko ituloy. Huy, buruha ka. Yan ang wag na wag mong gagawin. Panindigan mo yan. Kahit kailan, walang kasalanan ang bata para idamay mo. Ginusto niya ni Gino. Inis na sambulat ko kaya napakamot ito sa ulo niya. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ko eh. I mean, baka hindi ko na ituloy ang pagsa-summer class o baka nga hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral. Kapag nalaman to ng ate ko, tsak na magagalit yun. Maluhaluhang kwento nito. Kaya nahabag ako. Yung ate kasi niya nagpapaaral sa kanya dahil may edad ng mga magulang nito na nasa malayong probinsya pa. Alam na ba ito ni Gino? Umiling ito. Hindi ko pa nasasabi, saka pa lang siguro kapag positive na talaga. Marahan akong tumango sabay haplo sa likuran niya. Bibili tayo ng pregnancy test mamaya. Ano man ang magiging resulta, tanggapin mo sana ng buong buo. Blessing ang baby, lalo pat ginawa niyo naman ng may pagmamahal. Pangaral ko pa kahit ako sa sarili ko ay may malaking pagkakamali rin. Ang galing kong magpayo pero may tinatago rin naman ako at ang ikinakakaba ko pa ay kung safe bang nangyari sa amin ni Jace kagabi. Paano kung isang araw ay matulad din ako kay Bivette? Paano kung mabuntis din ako dahil sa isang gabing yon? Buti pa nga si Bivette ay ang nobyong si Gino ang nakabuntis. Samantalang ako wala naman kaming kahit anong relasyon ng lalaking nakauna sa akin.
Salamat Marie, sana naging kagaya mo na lang ako. Inunang pagsisipag sa pag-aaral kaysa sa kalandian. Nito sabay pisil sa kamay ko na para bang proud na proud sa akin. Diyos mio, napalunok ako ng laway. Mas lalo lang ako nagigilty dahil hindi ko rin naman napanindigan ang panata kong yun. Naging mapusok ako at sumobra pa. Wala na akong sinabi pa't hinila na siya patungo sa classroom para sa susunod na klase namin. At natapos ang buong maghapon nang hindi ko namamalayan dahil yung utak ko ay abala sa nangyari kagabi. Hindi ako nakapag-concentrate kaya wala rin ako natutunan. Kumbaga, physically present pero mentally absent naman. Pupunta na lang ako mamaya sa boarding house mo. Paalam ni Bevette nang makita naghihintay na sa labas ng gate ang nobyo nitong si Gino sakay ng motorsiklo nito. Nginitian ko siya't kinawayan bago nagpatuloy sa paglalakad. Pero nakakailang hakbang pa lang ako'y napatigil agad ako nang mapansin ang gwapong lalaki nakasandal sa padar ng gate habang nakahalukip-kip. Parang may hinihintay din ito. Parang biglang humintong oras habang nakatitig ako sa kanya. Nagwala bigla ang puso ko. Napakalakas ng kabog nito, nakakabingi. Parang nagyelo yung mga pa ako't hindi ko man lang ito nagawang ihakbang. Pansin ko na naman ang tilihan ng mga babae nang mapatingin sa gawin niya. At nabigla na lamang itong napalingon sa direksyon ko'y nagtama kagad ang mga mata namin. Kita kong galak doon. Napakurap ako ng ilang beses at tumingin-tingin sa paligid ko. Sinisiguradong sa akin nga ba siya nakatingin at mukhang sa akin nga dahil wala naman akong ibang kasama. At mas lalo lang akong nataranta nang mapansin ang paghakbang nito papalapit sa akin. G's POV. Sasha! I wave my hand at minlisan pang hakbang para malapitan siya kagad ngunit naantala ako ng may mga babaeng nagsilapitan sa akin. Hello po, pwede magpa-picture? Ang gwapo niyo po. May brows furrowed. Dahek, ngayon lang ba sila nakakita ng ganitong itsura? Parang mga ignorante mga babae dito. This is not the first time na nangyari to. Katunayan, maraming beses na sa tuwing pagala-gala ko sa labas. Itinaas kong kamay ko para pigilan ang mga ito and I shook my head. Excuse me, nagmamadali ako. Maring wika ko at wala nang balak na pansinin pa sila. Alam kong dismayado silang lahat pero wala akong pakialam dahil si Sasha ang pinuntahan ko dito. Ngunit ako naman ang nadismaya nang mawala si Sasha sa paningin ko. Nalingat lang ako saglit ay naglaho din siya na parang bula. Shit, hindi naman siguro siya manhid para hindi malaman na siya ang pinuntahan ko dito. Nginitian ko pa nga siya. Nagpalingalinga ako sa paligid at gayon na lamang ang pagtataka ko nang makita ko si Sasha na tumawid sa kabilang kalsada. Buisit, I cursed. What's wrong with her? Iniiwasan niya ba ako? Nagmamadali akong tumawid ng kalsada at mas lalo ko lang nakumpirma ang hinala ko na halos tumakbo na siya para hindi ko maabutan. Sasha! Hey! Halos patakbo na rin ang ginawa kong pahakbang. At buti na lang nabangga siya sa babaeng nakasalubong niya kaya sa wakas ay napahinto rin siya. Bulag ka ba miss? Galit na sambit ng ginang nang malaglag ang dalang supot na may lamang prutas. I'm sorry po. Tura ni Sasha na parang natataranta pa habang pinupulot ang mga nalaglag na prutas. Nagmadali akong lumapit at tinulungan siya. Ako na rin ang kusang nag-abot sa ginang nang matapos kami. Pasensya na po ma'am. Turo ko bago ito pairap na umalis. At nang mapansin kong akmang aalis na naman si Sasha ay mabilis ko siyang pinigilan sa braso. Hey, let's talk. May pagsusumamo sa tinig ko kaya bahagya itong napatigil. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko mabasa ang expression niya. I just heard her sigh deeply. Please, pakiusap ko pa kaya tinuluyan na itong humarap sa akin. Kita ko kagad ang pagkailang sa mga mata niya. Ilang na may kasamang lungkot, hiya at pagkadismaya. Jace, kung tungkol ito sa nangyari kagabi ay ako na mismo magsasabi ngayon sa'yo na wala lang yun. Please, kalimutan na lang natin. Kapwa tayo nakainom at nagkamali. Garalgal ang tinig na wika nito. Umiling ako, bumaba ang pagkakahawa ko sa braso niya patungo sa mga kamay niya at marahan itong pinisil. At nakaramdam ako ng tuwa nang hindi niya ito tinutulan. Hindi ako papayag na basta na lang natin kalimutan ang nangyari. That night was special to me, Sasha. At kailanman hindi yun pagkakamali. Puno na sinseridad na salaysay ko kaya napatingin ito sa mga mata ko. And her tears started to fall. And seeing her crying right now ay para na namang pinipiga ang puso ko. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Buong buhay ko'y ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae at mas lumalim pa ito dahil sa nangyari kagabi.
Isang espesyal na pakiramdam na hirap akong pangalanan. Sa dami ng babaeng naikama ko na may mga berhen pa nga, ay sa kanya lang ako nakaramdam ng saya at kasabikan. And I'm beyond contented kahit hindi siya expert sa kama. Sa maikling panahong nakilala ko siya, ramdam ko na iba siya sa lahat. That is very special to me. Wala sa sariling umangat ang aking palad para punasan ang namamasa niyang muka. Hindi naman talaga dapat yun nangyari, lalo pat wala naman tayong relasyon. Init lang yun ng katawan. Baka nga sa susunod na araw ay baliwala na yun sa'yo. Naluluhang salaysay pa niya kaya umiling ako ng makailang ulit. She's different. Iba siya sa lahat ng babae at alam kong napakalaki ng epekto sa kanya na nangyari. She's virgin for Pete's sake. At naniniwala ko sa kinukwento niya last time na wala pa siyang naging boyfriend simulat sa pool. I'm her first in everything kaya buong desisyon kong panindigan ang nangyari. Papatunayan ko sa iyong seryoso ako. Maaaring bago pa lang tayo nagkakilala kaya alam ko nagdududa ka pa. I'll prove to you then. Liligawan kita. Buong pusong sambit ko, napaawang ito't halatang nagulat sa tinuran ko. Joke ba yan? Ako? Liligawan mo? Hindi makapaniwalang tanong nito na muli kong tinanguan. I'm dead serious sweetheart and I will start now. Buong loob na sambit ko at kinuha ang bag na bitbit niya habang hindi binibitawan ang isa niyang kamay. And I'm happy that she let me. Hinayaan niya akong hawakan siya kaya nakaramdam ako ng pag-asa na baka mutual ang nararamdaman namin, na malaki ang pag-asa ko. Saan tayo pupunta? Takang tanong nito na mapansing ibang tinatahak naming daan na hindi to patungo sa boarding house niya. Kakain tayo sa labas, dinner date I guess. Medyo nahihiyang sabi ko. Actually, kanina ko pa talaga ito pinag-isipan nung nagising ako na wala siya sa tabi ko. Hindi ko na malaya na nilayasan niya na pala ako. Mabuti na lang at walang ibang university sa malit na syudad na to kaya worth it ang paghihintay ko na ilang oras sa labas ng campus. Saglit siyang huminto sa paglalakad kaya napatigil na rin ako. Seryoso ka ba talaga? At saka saan naman tayo kakain? Baka wala ka ng pera. Ayos lang naman kung doon na lang tayo sa nagtitinda ng street foods. Yun lang din ang afford ko sa ngayon. Turan niya kaya napangiti ako bago marahang pinisil ang kamay niya. Isa talaga sa nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging simple at praktikal niya. Idagdag pa yung pagiging selfless at mapagbigay niya na kahit gipit din siya ay di nagdadalawang isip na tumulong. I told you, papatunayan ko sarili ko sa'yo so just let me. May budget ako ngayon dahil natapos ko ng isang painting kaya buko na nakuha ang bayad. At sino may sabi sa'yo na ikaw manlilibre sa date natin? First date pa kaya hayaan mo na ako magpakitang gila sa'yo? Nakangiting wika ko. Ang yabang ha, sige nga, baka naman magaling ka lang sa una. Ganyan pa naman kayong mga lalaki. Nakanguso ito and I found her so cute. You will see and you will know. Pagmamalaki ko tinila na siya para hindi na makaalma. Talagang minadelay kong pagtapos sa isang painting para may panggastos kami. Ngayong sigurado na ako sa kanya ay hindi ko hayaang mag-isa niyang haharapin ang mga problema niya. And I'm always willing to wait to prove to her my pure intention. Kahit ilang buwan o taon pa, kahit walang pagtatalik, ngayon ay mas naunawaan ko ng kahulugan ng buhay dahil sa kanya. And it's not about the wealth and luxurious life that made me whole. Itong kaligayahan at kasiyahan at syempre ang aking bagong inspirasyon upang magsikap ng husto't magpatuloy. Maris POV. Salamat, okay na ako dito. Masayang sambit ko kay Jace nang ihatid ako nito pa uwi. Nasa labas na kami ng gate ng boarding house ko. Matamis siyang ngumiti bago marahan tumango. Salamat din sa oras. I hope napasaya kita. Oo naman at saka nabusog din. Matapat na sagot ko naman ay kinatawa niya ng mahina. Kung kaninang umaga pagising ko'y sobrang nag-aalala at nadismaya ako sa pagkakamaling ginawa ko, ngayon ay parang bulayo naglaho lahat. With this simple act and gesture ay napalitan ito ng kasiyahan. So, can I invite you every day? Pagkatapos ng klase mo pa rin di naman abala sa'yo? Sincere na turan pa niya, kaya walang pagdadalawang isip akong tumango. Aakit na ako ha. Salamat ulit. Ani ko pa bago nagpaalam sa kanya. He just waved his hand at tumalikod na rin siya paalis. Hawak kong dibdib habang tinatanaw siya na naglalakad palayo. Sobrang lakas ng kabog nito at ramdam ko ang labis-labis na kasiyahan. Goodness, nagbubunyang damdamin ko. Ano tong nararamdaman ko? Eto na bang tinatawag nilang pag-ibig? Bakit napakabilis naman ata?
Hay naku, nandito na palang mangkukulam. Naulinagan kong iritableng tinig na nasa likuran ko kaya napalingon ako. Sa Lexa, nakahalukip-kip ang bruha habang tinataasan ako ng kilay. Problema mo? Palaban na tanong ko kaya mas lalo ng galaiti ang insecure ang mukha nito. Problema ko? Ikaw na mga agaw ka. For sure ginayuma mo si Jace para patulan ka. Galit na duro nito sa akin. Pinanlakihan ko pa ng mga mata niya. Mga agaw? Talaga lang ha? Ano ka ba niya? Ni ayaw nga niya makipagkaibigan sa'yo, diba? At klaruhin ko lang, hindi ko rin siya ginayuma. Nagpapakatotoo lang ako kaya niya ako nagustuhan. Well, kung kagaya kong tipo niya, hindi ko na problema yan, Lexa. Matapang na sagot ko, sabay lakad pa alis. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil wala na rin akong interes na makinig. Hoy, bumalik ka ditong purita ka! Ang kapal mo! Gigil na sigaw pa nito na binaliwala ko lang at tuloy-tuloy na pumasok ng kwarto ko. Gosh, hindi ko pa nga boyfriend si Jace ay napakarami ko ng kaagaw sa kanya. At hindi naman ako bulag para hindi makita kung gaano karaming babae ang nanguhumaling sa kanya. Na halos magaganda rin at may pagmamalaki pa sa buhay. Napahinga ako ng malalim. May lucky? Maswerte nga bang isang kagaya ko na siyang binibigyan niya ng pansin at atensyon? At ramdam kong lahat na pinapakita niyang yun ay totoo at puno ng sinseridad. Napangiti ako habang muling pinapakaramdaman ang puso ko. Maaaring umiibig na nga ata ako. Normal lang naman siguro to, hindi ba? Dahil wala namang pinipiling oras at panahon ang pag-ibig. Natigil lang ako sa pagpapantasya nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan ko. Kunot noong tinungo kong pintuan. Marie! Nabungaran ko si Bivette na agarang yumakap sa akin habang humahagulhol ng iyak. Vivi, anong problema? Nag-aalalang tanong ko sabay haplo sa likuran nito. Hindi na ako nakapaghintay, Marie. Nagpiti ako kanina at positive nga nabuntis ako. Malungkot na wika nito. Nauna na pala to. Dapat kasing plano dito namin yung gagawin sa boarding house. Congrats, Bivette. At bakit ka naman umiiyak? Hindi matutuwang baby mo niyan. Sabi nila kapag malungkot ang mommy, malulungkot din ang baby. Blessing ang baby, Bivette. At saka ngayon ka dapat mas magpakatatag pa. Mahinahong payo ko sa kanya. Inanyayahan ko itong maupo para makausap ko ng maayos. Gusto ko matuwa pero hindi ko magawa. Break na kami ni Gino Marie. Nakipag-break ang hayop. Ayaw niya sa bata. Gusto niyang ipalaglag ko. Pausang boses nito ngunit mababa na agang galit sa mga mata. Uminit biglang ulo ko sa narinig. Naikuyom kong kamao na parang gusto kong isuntok ito sa pagmumuka ng lalaki na walang bayag. Gago pala siya. Asa na ba yung hayop na yun at bubugbugin ko? Asik ko na mas lalong ikinahagulhol ni Bivette. Hayaan na natin. Magsisili ng hayop na yun. Magpo-focus na lang ako sa anak ko. Ani pa ni Bivette. Kaya muli ko siyang niyakap. Marami pa kami napag-usapan at marami rin akong naipayo sa kanya. Tatapusin niya ang semester na to at saka siya babalik sa pag-aaral kapag nakapanganak na. Ngayon pa lang ay nakaramdam na ako ng lungkot sa paglalayo namin. She's the only true friend I have. Kaso mas mahalaga ngayon ang safety at protection nila ng baby niya. Kaya maunawaan kong balak niyang pag-uwi sa probinsya nila. Magpakatatag ka. Alam ko magiging isa ka napakabuting ina. Payo ko pa. Isa nga siyang mabuting kaibigan. Nanay pa kaya ng anak niya? Ilang oras din siyang tumambay sa boarding house ko bago umuwi sa inuupahang apartment nila ng ate niya. Pinasakay ko lang siya ng jeep dahil ayaw na niya magpahatid. Matagal lang magkasintahan sina Bivette at Gino kaya hindi ko akalaing nga hantong sila sa ganito. Inayawan ng walang hiyang lalaki na yun ang anak nila. Ang lalaking akala ko mabait at mahal na mahal ang kaibigan ko. Punyeta niya, nakagat kong ibabang labi, hindi ko maiwasang mag-alala para sa sarili ko. Paano kung magaya din ako ni Bivette isang araw? Kung si Gino nga na matagal niya nakarelasyon, na ibang takbo ng isip, paano na lang kami ni Jace? Nasa maiksing panahon ay bumigay kaagad ako at take note, wala pa kaming relasyon. Shit! Nasa pukong noo, nag-alala ko bigla. Sasha, isang tawag ng pamilyar na boses ng lalaki nagpatigil sa akin sa pag-iisip. Napalingon ako sa pinagmumulan nun at nakita ko nakatayong lalaking tumatakbo sa isipan ko. Jace! Samit ko sa pangalan niya kaya nakangiti ito naglakad papalapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka? Sunod-sunod na tanong ko dahil sa pagtataka. Ikaw, bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na.
Concern ang boses nito kaya yung puso kong maharot ay kinikilig na naman. Bumisita kasi yung kaibigan kong si Bivette. Kakauwi lang, pinasakay ko ng jeep. Paliwanag ko na ikinatango lamang nito. By the way, nakalimutan kong dalhin ito kanina kaya binalikan ko sa apartment. Nito sabay abot ng hawak nitong sobre. Kumunot naman ang noo ko. Ano to at saka para saan? Naguguluhang tanong ko. Ngunit siya na rin ang kusang naglagay nito sa kamay ko kaya hindi na ako nakapalag. At nang buksan ko to'y ganun na lamang ang pag-awang ko. Pera? Binilang ko to't nasa 7,000 halaga. Ang laki! It's for you, pandagdag sa allowance mo. I told you na bayaran na ako ng buo sa isang painting na natapos ko. Masayang sambit nito kaya ilang beses ako napakurap. Jace, napakalaking halaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Umiiling na sabi ko sabay balik sa kanya ng sobre. Ngunit ayaw niya na ring tanggapin. Please, wag mo sanang masamain. Wala yang ibang ibig sabihin, Sasha. Gumastos ka rin naman sa akin kaya hayaan mo kong bumawi sa'yo. Sabihin na lang natin na it's how I show my efforts. Gusto ko makatulong sa'yo. Ayaw ko na sana nakikita ka nahihirapan. Puno ng sinseridad na salaysay niya kaya hindi ko mapigilan ang panunubig ng mga mata ko. Hindi ko pa nga lang nasasabi sa kanya na hindi ko ipinagbibili ang puri ko ay napakalinaw na ng paliwanag niya. Ngayon hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko para makatanggi. Jace, naluluhang mga matang usal ko sa pangalan niya. Mas lalo pa siyang lumapit sa akin at mas lalo lang din ako napaiyak na maramdaman ang mahigpit niyang yakap. It's alright, sweetheart. Ngayong nandito na ako, hindi ko hayaang maghirap ang loob mo. Kahit hindi mo pa ako sinasagot, pinapangako ko magiging karamay mo na ako sa lahat. Please, hayaan mo na akong gawin ang makakapagpasaya sa akin. Hayaan mo kong pagsilbihan kita. Ramdam na ramdam kong emosyon sa bawat katagang sinabi niya, kaya napayakap na rin ako sa kanya ng mahigpit. Ngayon lang ako nakaramdam ng pag-unawa at pagpapahalagat sa mismong lalaki pa na nagustuhan ko. Pwede bang palayain kong puso na magmahal? Yung pagmamahal na walang pagdududa at pagdadalawang isip. Hindi naman siguro magkatulad ang mga lalaki, hindi ba? Iba naman si Jace. Magkaiba sila ni Gino. Hindi niya naman siguro ako sasaktan. Gaya ng ginawa ni Gino kay Bivette. You're so special to me, Sasha. Hindi ako makapaniwalang naramdaman ko to kagad sa maikling panahong nakasama kita. And I think my feelings isn't only special. I'm in love with you, Sasha Marie Padilla. At ang sunod na tinura niyang mas lalo nagpawala sa buong sistema ko. Jace, I'm in love with you too. Ngayong gumaganda ang samahan ni Jace at Marie. Hanggang saan kaya nila mapapanindigan ang pag-ibig na nararamdaman nila sa isa't isa? Paano kung mabuntis si Marie? Handa ba siyang panagutan ng binata? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.